Baka meron kayo nito sa bahay nyo, alisin nyo na. May mga bagay na inilalagay sa harap ng ating tahanan na maaaring magdulot ng kamalasan. Ang bagay na ito ay kinakailangan pong alisin ninyo kung hindi ninyo alam ang tamang paggamit dito. Sapagkat maaari itong gamitin upang makaakit ng swerte o maaari itong gamitin bilang cure. Ngunit, kung inilagay ninyo ito at hindi ninyo alam ang tamang paggamit, alisin nyo na po. Dahil siguradong magdudulot ito ng kamalasan sa mga taong naglalagay na hindi alam ang tamang paggamit. At ano nga ba ang swerteng pwesto ng ating aquarium ngayong 2024? Meron po tayong dalawang pwesto o area sa ating tahanan na swerteng paglagyan ng aquarium. Sa may mga aquarium po, mahalaga na mailagay natin yan sa mga lucky areas ng ating tahanan upang magdulot po yan ng swerte at kasaganaan sa atin. Sapagkat ang maling paglalagay o maling pwesto ng aquarium ay maaari ding magdulot ng kamalasan. Kailangan po alam natin kung saan dapat natin yan ilalagay at kung saan hindi dapat natin lagyan ng aquarium. Dahil maaaring magdulot ng kamalasan yan kapag nailagay mo sa maling direksyon. Ang bidyong ito ay tungkol po sa mga mala sa harap ng tahanan at kung paano nga ba natin ilalagay ang ating aquarium upang makapagdulot ng swerte ngayong 2024. Kung mahilig ka sa ganitong mga video, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-share nyo na rin para malaman ng iba ang kanilang mga swerte sa buhay. Wind chimes. Kung kayo ay naglagay ng wind chimes sa inyong tahanan, tanggalin niyo po. Ang mga wind chimes na nakalagay sa harap ng ating tahanan o kaya sa harap ng ating front door, na sa tuwing sumasara o bumubukas ang pinto, ito ay tumutunog. At ito ay nilagay lamang ninyo upang makaakit ng swerte. Tanggalin niyo po. Hindi po yan makakaakit ng swerte, magdudulot po yan ng kamalasan. Maaaring magdulot yan ng sakit, aksidente, pagkaubos ng pera. Kung ang naglagay ng wind chime sa inyong tahanan ay maalam sa astrolohiya, maaaring inilagay niya yan dahil meron siyang kinocure. Maaari po natin gamitin ang wind chime sa iba't ibang uring pamamaraan, ngunit kung kayo lamang ang naglagay upang makaakit ng swerte, tanggalin niyo po. Dahil siguradong kamalasan ang maidudulot niyan sa inyo. Meron po tayong tinatawag na flying star. Every month o kada buwan, ito po ay bumibisita sa ating tahanan. Kapag ang bumisita sa ating tahanan ay ang mga negative energies, kagaya ng illness star, o ang misfortune star, o ang pinakamalupit, ang lost star. Kapag yan ay tumama sa ating tahanan at nandiyan ang wind chime, na-activate po ng tunog ng wind chime o nagigising ng tunog ng wind chime ang negatibong epekto ng mga visiting star na yan. So every month lumilipat-lipat po yan ng pwesto. Maaaring mayroong swerteng bumisita sa inyo sa buwan na ito, ngunit sa susunod na buwan negative star na ang nandiyan dyan. Magdudulot na yan ng mga malas sa inyong lahat na nakatira dyan. Ngayon, kung kayo lang po ang naglagay ng inyong wind chime, tanggalin nyo po. Ang wind chime po ay ginagamit kung nagnanais kayo ng swerte sa pag-abroad. Kung nais nyo pong mag-abroad at gusto nyo ng swerte, maglagay po kayo ng 6-rod wind chimes sa northwest. At maglagay rin po kayo ng mga makikintab na metal objects sa northwest. Para po magkaroon po kayo ng swerte sa pagta-travel. O kung nagnanais mag-abroad at nais maaprubahan at swerte ang makamit ninyo sa pag-abroad, maglagay po kayo ng mga metal objects na makikintab sa northwest at ang 6-rod wind chime po. Metal wind chime po. Marami po ang pwede natin paggamitan sa ating mga wind chimes.
May mga wind chimes na inilalagay sa harap ng pintuan, kagaya po ng nakikita natin sa mga grocery store. Nakikita po natin yan sa mga grocery store na mayroon silang wind chime sa harap ng kanilang tindahan. Ang paglalagay po ng wind chime sa harap ng kanilang tindahan, ito po ay upang pabagalin ang sobrang bilis ng enerhiya na mula po sa mga tumatakbong sasakyan. Karamihan po sa mga grocery store na may wind chime, sila po ay nasa tabi ng kalsada. So para po mapabagal ang sobrang bilis na enerhiya na ininudulot ng mga sasakyan, naglalagay po ng wind chime. Dahil ang tunog ng wind chime na yan ay magde-dissolve po sa mga energies na nasa paligid at maaari din po nitong ma-dissolve ang mga negative energies na maaaring maidulot ng paglabas-pasok ng mga tao. So iba't ibang uri po ng tao ang pumapasok sa grocery store, kaya't naglalagay po ng wind chime. Ngunit sa ating tahanan, kung tayo lang naman ang nandoon, pamilya lang, at wala namang kailangang i-cure, huwag po nating ilagay sa harap ng ating tahanan yan. Maglagay po kayo ng wind chime kung alam po ninyo kung saan ninyo yan ilalagay. At kung meron kayong nais i-dissolve o nais i-cure, pwede pong gumamit ng wind chime. Pero kung nais nyo po makaakit ng swerte at yan po inilagay ninyo sa harap ng inyong bahay, alisin nyo po. Mas makabubuti po na alisin ninyo sapagkat marami pong pang-akit ng swerte na maaaring ilagay sa ating front door. Hindi lamang po wind chime. Sapagkat ang tunog niyan ay maaari pong gumising sa mga negative energies na nasa paligid ninyo o ng inyong tahanan. Hindi lamang po yung direktang nasa front door ninyo, pati po yung mga negative energies na nasa paligid ay maaaring ma-attract niyan at magising at magdudulot ng kamalasan sa inyo. At swerteng pwesto ng aquarium. Ang aquarium po sa 2024 ay napakaswerte. Sa panahon ng wood dragon, missing po ang water element. So ito po ay ayon sa Pachi chart reading. Kaya't ang paglalagay ng mga water elements katulad ng aquarium, water fountain, swimming pool ay maaaring magdulot ng swerte sa pera. Kaya't kung kayo po ay nangangailangan ng swerte sa inyong kaperahan, maglagay po kayo ng water feature. Ito po ang mga swerteng direksyon. Swerteng pwesto ng ating mga aquarium ngayong 2024. Maaari po nating ilagay ang ating aquarium sa north sector kung nagnanais tayo ng swerte sa ating negosyo, malaking kita, mga oportunidad na may kinalaman sa pera at maraming customer. Kung nagnanais naman tayo ng wealth, maaari po nating ilagay yan sa southeast area ng ating tahanan. At kung nagnanais po kayo na makaakit ng magandang kalusugan, pwede nyo pong ilagay yan sa east area. Money frog o money toad. Ang paglalagay ng money frog sa ating tahanan o sa ating opisina ay umaakit ng swerte sa pera. Mga oportunidad na may kinalaman sa pera. Kung kayo ay nasa networking business, online business, o mga negosyo na may kinalaman sa komisyon o komisyon sa pera at nagnanais kayo ng malaking kita, maglagay po kayo sa inyong office table ng money frog. Kinakailangan po malapit sa inyo. At kung kayo naman po ay mayroong negosyo, sari-sari store o kung anumang negosyo ang meron kayo at nagnanais kayo ng malaking kita, maglagay po kayo ng 3 money frog. Ang 2 money frog ay nakaharap sa labas upang sila ang humanap ng swerte sa pera at ang isa ay nakaharap papasok. Kinakailangan po ilalagay ninyo ito sa tagong lugar, sa ilalim ng table, sa hindi nakikita. At kinakailangan po diagonal ang paglalagay nito. Maaari din po ninyong gamitin kung meron kayong 6 na piraso ng money frog, ganon din po. Isa po ang nakaharap papasok, ang iba ay nakaharap sa labas. Upang sila ang humanap ng mga swerte sa pera
o mga oportunidad sa pera. Tandaan natin mabuti na ang paglalagay ng money frog ay lalagyan po ninyo ng coins ang bibig. Kung halimbawa po ang inyong money frog ay wala pong coins ang bibig, pwede nyo pong lagyan yan ng totoong pera. Totoong coins po, pwede nyo pong lagyan yan. Kailangan po merong coins ang bibig. Kung halimbawa po wala, kayo na po ang maglagay. At kailangan po nakatago yan sa ilalim ng table kung yan po ay gagamitin ninyo na pang-akit ng pera. Kung yan naman po ay ilalagay ninyo sa tabi ng inyong cash register, pwede nyo po yung ilagay sa tabi ng inyong cash register upang mas makaakit ng mas malaking kita. Tayo ang naglalagay ng mga pampaswerte sa ating tahanan upang makaakit ng swerte. Ngunit, pakakatandaan natin mabuti na dapat nating alamin ang bawat inilalagay natin sa ating tahanan dahil maaaring magdulot ng kamalasan ang mga lucky charms na hindi mo dapat inilalagay sa harapan ng bahay mo o sa harapan ng negosyo mo.